Magandang gabi mga boss. Marami naman tayong pagkikwentuhan ngayon, oo. Maraming nanood sa vlog ni Kimo hapon. Eto yung Kikibuloy daw to eh. Another iconic landmark for the Philippines, the Kingdom. Rise in the heart of Davao City. Puta, grabe. Alam niyo kung magkano to? Mahigit 12 billion daw to. Oo. Yaman pala ni Kibuloy. Pero hindi ako maniniwala. Oo. About to open. You are about to witness the opening of the largest indoor cathedral in the world. An architectural and engineering marvel. A new landmark rises. The biggest indoor cathedral in the world is about to open. You are about to witness the opening of the largest indoor cathedral in the world. An architectural and engineering marvel. A new landmark rises. The biggest indoor cathedral in the world. Grabe, no? Natapos pala. Alam ko hindi pa tapos yan eh. Oo. Pero kung ano lang yan, baka natapos nga. Pero ito mukhang tapos na nga Yan At sabi dito, ito na. Magbubukas na sa September 1, sabi. Calling BBM and company. Puntahan nyo bago mag-opening, baka maangkin pa ng iba. Baka kala nila di ikaw ang nagpagawa. Parang insulto Kingdom Indoor Arena in Davao. Paalala. Laki Grabe Biggest arena in the world daw to Oo, grabe Longo naman pera ni Digong yan. Wala kang pera raw si Digong. Alam nga naman Kikibulo yan. Ano yan? Katas ng abuloy ng OTAP? Yung panghihingi ng limos? Hindi kaya yan ng mga katas ng mga confidential fund? Lalo yung nabunta kay Digong. Kaya pulong na 51 billion. Bakit pulong yan? Dapat talaga mag-imbestiga dito sa Davao nito. Maraming kayamanan dito. No? Hindi kaya pwedeng bumuo ng kagaya nung ginawa sa... Meron binuong isang parang maghahabol sa kayamanan ng Marcos Sr. noon. Ewan anong klaseng komisyon yun. Oo. Hinabol yung mga unexplained wealth ni Marcos Sr. Pero 20 taon naman kasi nag-reign, di ba? Pero ito, baka pwede rin bumuo yung gobyerno para malaman kung saan nangyaring itong mga perang ito. No, nitong mga Duterte na ito. Wala namang silang di ba? Ayon nga kay Atty. Claire, yung law office yata nito si Sara, saka nito yung asawa niya hindi pa nakarehistro. Bukod pa doon sa Kingdom, na halos ilang hektarya yun, no? Napakaganda ng Kingdom. Nakita niyo sa picture yun, paraiso talaga. Yung mga halaman lang doon, imported lahat. Mga orchids doon, ganda-ganda talaga. Yung tirahan ng mga pastoral ni Kibuloy. Marami iimbestigahan dito. Kasi imposible talaga, di ba, mga boss? Paano mong pagsasamahin ng isang appointed son of God daw siya? Best friend niya, yung papalit sa trono ni Satanas. Hindi naman kailangan maraming utak, di ba? Oo, di ba mga boss? At sa libog ni Kibuloy, paulit-ulit, bakit walang asawa si Kibuloy? Walang anak si Kibuloy, di ba? Punta na tayo rito kay Chis Escudero. Napabilib ako ni Chis Escudero, mga friend. Halos tinapos na ni Chis Escudero itong articles of impeachment nito tungkol dito sa confidential fund na to. Ang galing, maganda, Ewan ko kung paano pa dinidepensaan to. Pinag-uusapan dito sa Senado, mga friend. Pakinggan natin si Chis Escudero. Ito yung mga nangyari doon sa impeachment Alam niyo, napakagaling talaga ng mga gumagawa nito. Kaya imposible talagang paulit-ulit. Wala akong kalusot-lusot ito. At yun nga, napakakapal ng mukha kung sino mang senador ang mag-a-acquit dito kay Sayad. Pakinggan natin si Chis Escudero. Magaling. Binigay kay Colonel Lahat siya yung pera at ba't siya gumastos kung perform at coordinate lang pala?
Did Colonel Lachiga spend the money? I would say so, sir, that being the implementer of the different activities, sir, he spent the money for the different confidential activities. So Colonel Lachiga disbursed Si Ordonio to. Oo. Ito, Escudero, ginisa si Ordonio sa pagsasalita. Sa paggasta ni La Chica ng confidential fund. Oo. Ha? money for various confidential activities. I would say, sir, na he implemented the different activities, sir. Mr. Tonyo, nasa spent na tayo. Binago ko lang ng konting disburse, bumalik ka na naman sa implement eh. Again, spent, disburse. It means the same thing. Parehas lang. Ang gumastos na ng pera na binigay ni Gina, si Colonel Lachica o mga tauhan niya. Sir, based on my understanding, sir, it's Miss Gina Acosta who disbursed the fund, sir. And then si Colonel Lachica po yung implement or conduct ng mga confidential activities. Hindi on the ground. nagbayad si Colonel Lachica? Part of his duties as the implementer, sir, nagbayad siya doon sa mga... So is it your theory that Gina disbursed to Lachica as an end user? Yun po yung ano ko, sir. That's my understanding po, sir. Kung on end that. user si Lachica, bakit niya binawi yung acknowledgement receipt niya nung nagbigay na siya ng mga acknowledgement receipt para sa di umano binayaran niya? Hindi ba dapat tinago niya yun? Kasi nag-disburse si Gina, tinanggap ni Lachica, kung siya ang end user, I found a very solid. na may acknowledgement receipt siya, ba't niya binawi? Ba't hindi tinago sa file? Sir, in terms of binawi po yung AR, sir, I do not know of that, sir, because That's what Gina said. the AR, sir, were given to me by Miss Gina, and then that's what I submitted Mr. to the Antonio, Commission on Audit. the ARs of the various aliases na binanggit, yung kanina pa sinasabi, ng iba't ibang apelido, kasama yung apelido ko, yun yung sinubmit ni Colonel Lachica. Ba't binigay kay Colonel Lachica? Base sa testimonya mo, Ginoong Tonyo, wala kang alam sa paggastos, pag-liquidate, pag-disburse ng confidential fund. Tama? Yes, that's correct, Your Honor. Sabi ni Gina Acosta, wala rin siyang alam. Tama? Alam mo ba yun? Na wala rin siyang alam sa paggastos ng confidential fund at kung paano ito niliquidate. Would you know that? Based on what I have read Na testimonya news- niya? Yes, sir. Base sa pagkakaalam mo, alam ba ng Vice President kung paano ito ginastos? The way I understand it, sir, as the head of agency, I would understand that she knows the implementation, sir. Yes. So si Colonel Lachica, alam din siyempre. Yes, sir. As the security officer, I So would sa loob ng opisina ng OVP, si VP Sara, head of agency lang ang nakakaalam, ikaw bilang assistant chief of staff, yung chief of staff mismo, walang alam, at si Colonel Lachica na ayon sa katanungan ni Senator Judge Soto kanina lang, na hindi naman bahagi ng opisina ng OVP. Yes, Your Honor. Okay. Base sa testimonya, Diyan lang ho, tapos na eh. Yung grave threat, pag nagkabutuhan, malaking kaululan, kung hindi siya makukonvict. Dito na naman, sa confidential fund na to, mas lalong napakalaking katarantaduhan kung hindi siya makukonvict. Di ba? Pakinggan ho natin, Senator Tito Soto. Ha? What is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President? He is not an employee of the OVP. He is not employed. Puta, mantakin mo, hindi siya employer. Hindi siya employed sa OBP. Sila Chika. Anong karapatan niyang humawak ng sangkadamukal na pera? Hindi naman pala siya empleyado ng OBP. Ha? Wala na ho to eh. Sinasabi ko na nga, di ba? Sobrang kapal ng mukha ng senador na mag-a-acquit dito. He does not have any employment status in the office of the Vice President. Yes po, Your Honor. Wala. That's all. What is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President? He is not an employee of the OVP. He is not employed. He does not have any employment status in the office of the Vice President. Yes po, Your Honor.
That's all. What Oh. Wala nang pag-uusapan pa. Maski na nga hindi na iharap sila chika eh. Oh. Bakit mo pagkakataon? Ba't hindi na empleyado? Pasang bilis na nga, di ba mga boss? Oh, walang alam sila si Acosta. Walang alam din itong isa. Si Ordonio. Oh, ang nakakaalam lang si Sara. Etong si Ordonio saka si Gina Acosta. Kinuha lang nila yung pera sa land bank. Oh, sila lang ang kumuha. Pagkakuha ng pera, bigay mo na kay La Chica sa kay Nolasco. Oh. Wala nang alam yung dalawa. So, ang nakakaalam lang si Sara Duterte, paano ka lulusot? Sige nga, pero. Oh. Ito pa si, gusto ko itong tanong ni Tulpo, ha? Ito pa si Chiso. Wala talaga lusot to eh. She does not. Na nagsasabing si pangalawang sa totoo lang po, yung testimonya ni Ms. Acosta na nagsasabing si pangalawang Pangulo Duterte mismo ang nagbigay ng utos na ibigay ang 125 kay Colonel Lachica. Sapat na ho yun doon sa pagpapakita ng maling paggamit ng confidential fund. Sa totoo lang po, yung testimonya ni Ms. Acosta na nagsasabing si pangalawang Pangulo Duterte mismo ang nagbigay ng utos na ibigay ang 125 kay Colonel Lachica. Sapat na ho yun doon sa pagpapakita ng maling paggamit ng confidential fund. Tapos. Oh. Sapat na. Oh. Yung maling paggamit, di ba? Tapos na. Oh, ito mas maganda to. is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President? Colonel Lachica po is the group commander of the VP-SPG, and he is not an employee of the OVP, but he has an order coming from the AFP designating him as the group commander for the Vice Presidential Security and So, AFP ang naglagay kay La Chica roon. Kaya sa Office of the Vice President, hindi natin alam kung ganun nga. O baka si Sara Duterte na nagsabi na gusto ko si La Chica ilagay mo rito. Ha, AFP? Ba? Buti lang, hindi nga ito binigay ni PBBM ng ano eh. Yung ano, Secretary of National Defense, kundi todas talaga siya. Group. Therefore, designation. there is Saying an he is not employed. He does not have any employment status in the office of the Vice President. yes po, Your Honor. What is the employment status of Colonel Lachica in the office of the Vice President? Tignan niyo yung mukha ni Atty. Divina Gracia ha, nung tinatanong ni Kimo ha. Opo. Naniniwala day. Ito po ay Ayan o, natatawa si Atty. Divina Gracia natatawa siya Tuloy. day. Ito po ay hango sa ating mga bayani. Tama po ba? Opo. Naniniwala po ba kayo na ang ating mga bayani ay may mga alias? Kilala niyo po ba sila Di Masalang? I'm sorry po sa aking history teacher. Ayan, opo. Hindi ko na po maalala. Ito po ang pinakamagandang panahon pa. Tama na Kimo, nai-content ko na yan. Kilala ba Kimo yung kausap mo? Eto siya Kimo, eto siya. Who is May Divina Gracia? Ayan siya Putya, itong mga magagandang maging senador mga kongresista, di ba? Kimo, baka ikaw graduate ka ng UP kamo, criminology ka kamo. Graduate ka ng UP, University of Prison. Pakinggan natin to. Attorney May S. Divina Gracia is an esteemed Filipino trial lawyer, law professor and litigator specializing in commercial, civil and criminal litigation, as well as corporate law and arbitration. Divina Gracia earned her undergraduate degree in legal, management, and her Juris Doctor from the Ateneo de Manila University. She began her career in 2007 at Acra Law, rising to senior associate before co-founding Radlaw in 2013. In 2015, she joined CNVD Law as a partner, providing litigation and dispute resolution services. Alongside her private practice, Divina Gracia serves as a law professor, teaching criminal law at the Ateneo Law School. Over her career, she Ucho, alam mo ba ito, Kimo? Siguro alam ni Kimo ito, baka hindi tatanungin ni Kimo. Tinanong ni Kimo tungkol sa mga bayani, pang high school yun
elementary high school, doon tinuturo ko sino yung mga sinasabi ni Kimo ng mga bayani. Pero hindi ko kilala Kimo, yung mga bayaning iba na kung ano-ano pinagsasabi mong bayani. Oo, na alias ng bayani. Yung iba, wala eh. Ang alam ko na si Apolinary Mabini. Tapos, wala, si Rizal Bonifacio. Yan, mga alam ko lang eh. Oo. Represented clients across trial courts, arbitration, and high-profile public proceedings, including serving as legal counsel in legislative inquiries and assisting as a private prosecutor in constitutional proceedings. Known for her sharp courtroom advocacy, Divina Gracia balances active trial practice with legal, education, and public policy participation. What are your thoughts on the role of trial lawyers in national proceedings? Share your views below and follow for more amazing Tindi pala nito, Kimo, puta nagis ka. Siguro kung alam ni Kimo na ganyan katindi ito, baka hindi siya nagtanong dito eh. Oh. Mantakin mo yan mga friend. Kung gaano katitindi itong mga prosecutor na to. Kapunan, Jokno, Divina Gracia, marami pang iba. Redon, ang titindi niya, no? Tapos, i-acquit nyo. Mga gunggong kayong senador kayo. Taragis, oh. Ay, abo. Kaya siguro humihingi si Sayad ng 100 billion. Naiinggit siya kay Kimo. Kay Kimo. Kay Pulong. Kasi si Pulong, meron siyang 51 billion eh, na binigay ng tatay niya bago siya bumaba, eh, di ba? Kaya ito, kaya humihingi siya ng 100 billion. O, di ba? Naku, mga friend. Kapal talaga ng mukha nito. No? Humihingi pala to. Inihingi pala nito noon 250 million. Ba nasabi ko na 250 million ang inihingi niya pag-upo niya. Oh. Eto muna. May mapanood tayo. I will solve all the problems of basic education. And that is what I want to reiterate as well to Congress and the House of Representatives. If you give us, the people here sitting in front of you, 100 billion, we will be able to solve the problem in 6 years. Thank you. Grabe. So hindi Ito mga preno. Abusisi sa impeachment trial kanina ang paghingi agad ng pondo ni Vice President Sara Duterte nang maupo sa pwesto. Yan po yung confidential funds na hiningi niya. Yan ay kahit wala pa raw maayos na plano kung saan at kung paano. Nung pag-upo nila eh. Kung natatandaan nyo, di ba? Humingi na agad si Sayad ng 250 million pesos na confidential fund daw niya kay Bongbong. Pero hindi binigay. Kalahati nga lang ibinigay, 125 million. Oo. At saka medyo magpapasko na nung ibinigay sa kanya. Oo. Kaya inubos niya. Oo. May utang pa si PBBM 250 hinihingi eh. Tuloy. Gamitin ang pondo. Kinumpirma yan ng ikalawang hostile witness sa impeachment trial na si OVP Assistant Chief of Staff Lemuel Ortonio. Noong una, 250 million pesos daw pala ang hinihingi ng opisina ni VP Sara bilang confidential funds. Pero wala raw silang physical and financial plan na sinabmit para dyan sa budget department. Nakapagpasa lang daw sila yan after ng halos isang buwan, actually less than 20 days. Pero sa huli, hindi buong 250 million kundi 125 million pesos na confi funds ang ibinigay sa OVP. Kinukumpirma mo rin na for the OVP's Si Atty. Divina Gracia na. request for in this letter, walang computation na binigay. Tama ba? That's correct. No There was computation. also no projection provided in the same letter. Tama ba? Yes, that's correct. And also, there was no physical and financial plan attached to the letter. There were no attachments, ma'am. The physical and financial plan that was prepared 20 days after you requested confidential funds from the DBM. Hindi plan you requested confidential funds from the DBM. Hindi plano ang nagtakda ng halaga. Ang halaga ang nauna sa kahinabol ng plano. The respondent's handprints are in every document that mattered. Si Ortonio ang pinasagot sa mga tanong ng Commission on Audit kung paano nagastos
sa loob lamang ng 11 araw ang 125 million pesos sa confidential funds ng Vice Presidente. Hindi nga 11 araw eh. Sabi ni Madriaga, hindi, 1 araw lang siya ang nag-dispatch siya eh. Oh. Diba sabi ni Madriaga? Kung saan lang niya dinala eh. 3 lugar lang yata pinagdala ng 125 million eh. Oh. At lumabas sa sagot nila na ginamit yung pera para sa mga quote-unquote obligations already incurred. Natanong ni Presiding Officer Escudero kung ano raw ba ang ibig sabihin niyan, kung di daw ba may obligasyon. Natanong sa akin. Nangako na ang opisina na magbabayad bago pa man mailabas ang pondo. Kumbaga, may utang silang babayaran gamit ang Confi funds. Ito ang sagot dyan ni Ortonio. Hindi siya utang, no? But arrangements have been done on mga activities that will be done. When you say arrangements nga, may pinangako ng bayaran, hindi pa lang nababayaran. Bayarin. Pangako, sir, na bayaran, but meron na siyang mga, how do I explain it, sir? Parang meron ng arrangement, sir, that will be done, and then yung payment, sir, will be once available na siya. Kung babalikan sa notice of suspension ng COA sa Confi Funds, 125 million pesos din yung total expense sa accomplishment report ng OVP. Pero noong tinutal yan sa evidence of payment, 125 million and 150,000 pesos ang ginastos. So, lumalabas may sobrang 150,000 pesos. Pinunayan ng COA. Kumbaga, saan galing yan? Ang sagot daw noon ni Ortonio, baka raw nahalo yung ibang resibo. Pero, kinumpirma rin niya kanina na inabono niya yung sobrang 150 kyaw na yan. Para daw yan sa payment of reward at purchase of supplies. Nung binigay mo ba ito, yung 150,000 may hiningi kang resibo, patunay na nagbigay ka ng 150,000? At the time po, the urgency and dahil humingi po ng tulong si Miss Gina sa akin, I provided her with the request. And were you able to recover the 150,000, Mr. Ortonio? Unfortunately, ma'am, I was not reimbursed anymore. You were not reimbursed. Up to today, Mr. Ortonio? Yaman. Maganda ho pagkakahimay ni Atty. Claire Castro dito tungkol ho dito sa 150,000 sinasabi nito si Ortonio. Ang ganda ho, ang ganda ho. Apalad ko kagabi, napuyat na naman ako kay Ate Claire. Oo. Dahil tataka si Ate Claire, gaano ka ba kayaman? Sabi niya, hindi siya iniinsulto kita. Pero 150,000 yan. 2022 ka pa nag-abono. 2026 na ngayon. Hanggang ngayon, hindi mo na sinisingil. Karami mo naman pera. O wala ka talagang inabono. Kasi nga, gagawa ka na. Sumobra yung nagawa na para itali mo sa 125 million. Sumobra ng 150,000. Sabi, kaya sinalo ni Ordonio na, ay, ano nga pala yun, nag-abono ako dyan. Pero actually, wala naman siya inabono. Ganun ang pagkakahimay ni Atty. Claire dyan, ha? Kasi nga, sumobra yung ano ng COA, eh. Bakit sobra? Di ba? Nga, sabi niya, baka siya raw nag-abono. Yes, Your Honor. Wala rin daw nakitang kahit anong opisyal na resibo si Ortonio sa Confi funds. Ang sistero kasi binibigay nila yung pera sa mga informants. At yung mga informants na lang mismo ang bumibili ng mga supplies gaya ng gamot. Yung chairs, wala ring resibo yan? Based on the information also provided by the security officer, no receipt as well, sir, because the representation was that yun yung ipamimili nila. Yun yung kinestyon ni hindi ko makita eh. Kinestyon ni Rapi Tulfo eh. Kung sakitin ba yung mga informant nyo eh. Kasi, bibigay ito sa informant yung pera, sila na raw bialang bibili ng gamot. Sabi ni Rapi, karaming DOH dyan, libre nga yung gamot. Ano ba sakit niya mga informant na yan? At daan-daan libo yung binibigay na pera para bumili ng gamot. Na hindi naman, talagang scam. Maliwanag ho ito, scam. Tama siya sabi ni Atty. Kapunan, Atty. Divina Gracia. Talagang, uwi na lang Yahoo ito. Wala na akong masasabi ko dito. Napakatanga mo lang naman kung maniniwala ka dito na
sa ganitong klaseng explanation, di ba? Tinapos na nga ni Chis Escudero eh. O, tuloy mo. For the tables and chairs. So literally, may informant, imbis na bayaran ng, imbis na bigyan ng kung ano, binayaran ng cash para bilhin yung tables, yung chairs, yung food, yung medicine. Ganun. Yes, sir. Based on the information, sir. Ipinunto naman ng prosekusyon na hindi kailangan ni VP Sara ng confidential funds para sa kanyang kaligtasan. Kung may banta raw kasi sa kanya, sakop naman daw to ng intel gathering operations ng AFP at ng PNP. 473 sundalo at pulis na ang nagbabantay sa kanya. Sahod ng Republika mula sa ibang pondo. Walang pangalawang pangulo sa kasaysayan ang nagkaroon ng ganito. Threat against the Vice President. Galing ni Tony D. Binagracia, no? Alam po ba kayo, kakaibang banta laban kay sa ikalawang Pangulo nung mga panahong yon na malapit sa petsang December 21 to 31. Your Honor, I personally don't know of any information. Pino na rin ni Presiding Officer Escudero ang paggamit ng anyay inflammatory words gaya ng scam at mastermind sa trial. Pakinggan natin yan. He will agree with me. This whole confidential funds matter, ang arkitekto at mastermind nito ay si Vice President Sara. Your Honor, please. Your Honor, please. Objection. Sustained. Mastermind. Move to strike, Your Honor. We'll have to strike it off, counsel. Kindly replace it with words that are more acceptable. Based on my understanding, sir, and based on no, sir. Yes, the Vice President knows about the confidential activities and how it is being implemented. Bakit dati si Atty. Kapunan, sabi, scam ito. Alam mo, Tapos yung kahapon, scam din. modus operandi. Tsaka scam din, yung huli ni attorney, ligutan. Parang, ewan ko wala naman akong alam sa internal na usapan, pero parang so far ganun yung nangyari. Parang ini-end nila yung direct examination nila with a strong... Masyado niyo yung mga inaano yung salitang scam, no? Ano ba pwedeng gamitin dyan? Dugas? statement na ipapastrike off the record ng kabila, tas okay na sila, basta nasabi na nila. Pero kasi alam nyo na, so, yung pag na-pick up kasi ng media, pag na-pick up ng media kasi yan, syempre nagiging storya, di ba? Balikan ko lang kanina, Ms. Mayan, yung sinabi na walang financial plan. Talaga bang okay lang ba yun na pag humingi kang pondo and then wala kang spending plan? Is it justifiable? Dahil kasi confi funds to? Ako, speaking of hindi ko alam kung paano ba ang eksakto nilang hinihingi. Pero the fact na hiningan sila ng DBM after nila mag-request ng 125, meaning kailangan may plano ka. Saan mo dalahin? Saan mo gagamitin? Diba? Kaya nga, August 22 sila nang hingi, September 20 or 22 sila nagbigay. Kaya ang sinasabi dyan ng prosecution, inihabol nyo lang, pero actually wala kayong paggagamitan. Yun ang sabi ng prosecution. Pero Tita Mayan, if all roads lead to La Chica, Colonel La Chica, willing daw mag-testify si La Chica, bakit parang hindi yata hot gawing testigo ng prosecution itong si La Chica? Alam mo yun yung tamang word, parang hindi nga hot actually yung prosec. Wala pa silang desisyon kung ipapatawag nila si La Chica. So if ever man, baka kung hindi patawag dito, may presentation naman yung defense. Baka sila ang magpatawag. Pero balikan ko lang yung reality nung nangyayaring impeachment trial going week 9 na tayo by next week. Burnout yung sinasabi ng ilang mga senador, lalo sa mga staff. Kasi nasabi ko na to kahapon. Kaya kanina napatanong na nga si Senator Mix, kaya ba nating tapusin ng December 2? Yun. Kasi pagod na. Yes. Oo. Isipin mo pang-6 na week. Dapat tapos na yan eh. Dapat magbutuhan na eh. Kasi nga, di ba mga friend? Ang pinag-uusapan dito, kung dapat pa bang maging pangalawang pangulo. Maliwanag naman na hindi na. Kasi nga, convicted na siya sa grave threat. Siguradong convicted din siya rito sa confidential fund. Yung ibang mga articles of impeachment, lalo yung, dapat nga baka nga sinasabi, baka raw i-waive na yung isang yung bribery. Ituloy na dun sa sa unexplained wealth.
Oo. Para maging mabilis. Kasi isa lang namang articles of impeachment na kailangan, convicted na si Sayad eh. O, di ba? Oo. Ito, yung tatakbong presidente. Oh. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? I realized toxic na yung relationship. And it did not help. Gusto ko tanggalin yung ulo niya ba? Hindi ka lang nabigyan ng 100 bilyon eh. Nagwawala ka na, di ba? Magkulab na tayo mga boss. May mga balita din ho, napa-imbestiga na talaga yung Davao, yung flood control project doon ng Davao. Tsaka yun yung confidential fund, kung saan dinala, kung saan nagamit, yung ilang bilyon na confidential fund ni Sara Duterte nung siya ay mayor. 460 million, ilang apat, tapos talagang ang Davao ho talaga nung panahon ni Digong bumaha ng milyon-milyon, bilyon-bilyon, no? Dapat talaga magkaroon niya mga friend, yung parang fact-finding, parang kagaya ng ginawa kay Marcos Sr. Nagkaroon na isang grupo para habulin lang yung kayamanan ni Marcos Sr. Oo. Ganon din dapat dito kay Digong. Kasi nga bakit hindi ko amo? Mantakin mula inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa kay Pinoy, isang termino lang kinuha ni Digong. Sobra-sobra pa. Tignan mo yung mga pinatayo, lahat ng mga bahay nila sa Davao, mga mansyon, marami pang ari-arian, sabi nga ni Senator Trillanes. Marami pang mga kung saan-saang lugar ng mga bahay. Sa Excellency, talagang dapat bago ka bumaba sa pwesto, mawalis mo lahat itong basura na ito. Diyos ko, pera ng paong bahay niyan. Kalat ni Baya, shout out. Good evening, Kasani. God bless your family, sabi niya. God bless your family too, my friend. Mary Lebron, shout out. Kalat ni ulit to. Mabuti ka pa, Kasani. At sumakit lang ang ulo mo. Ako, inalmuranas pag naririnig ko mga buladas ng number 1 senador natin. Sakit at habdi ng wet packs ang inaabot ko po talagis na senador na yan. Tagiratin mo yan. Pero talk of the town siya kahapon, puta na. Lahat ng programa, si Gago yung katangahan niyang pinag-uusapan eh. Di ba? Di said shout out sa Rox. Okay din naman si Robin eh. Pangpatanggal ng antok. Ang ayon ako sa iyo dyan, pre. Ferdinand San Juan, shout out. Magandang gabi ka, Rox, at sa mga tagapakinig. Naku po, Diyos ko po. Robin Hood, nagpakita ka na naman ng katangahan dyan sa Senado. Manang-mana ka sa amo mo. God bless po, ka, Rox. God bless, Ferdinand San Juan. 3J Soap, sumagot to. Alam mo, sa palagay ko, hindi naman talaga eng-eng si Robin noon. Sa kakapretend niyang eng-eng siya, baka natuluyan na nga. Pwede. Oo. Rolando Edralin, shout out. Bossing, good evening. Para sa akin, yung mga perang kinulimbat ni Sara ay kasama yan sa deposito niya sa bangko na nasa article number 4 o explain wealth plus yung confipan niya sa Davao City. Talagang maraming kayamanan. Yung kingdom, hindi pwede akong maniwalang pera ni Kibuloy yun. Ako, Mariosep. David Alin Mendoza. Di sana may mga yumaman ng kamag-anak si Kibulog. Hindi naman mayaman si Kibulog eh. Nadikit siya kita ning. Yan. Nangyari. David Alin Mendoza, good evening, Karox. Dapat ang tinawag dito kay Kimo ay si Boy Moron o di kaya si Boy Muret. Yung Muret po ay itanong na lang niyo sa Kapampangan, ha?
Apolinar Tolentino, shout out. Sa lahat ng vlog mo ngayon lang ako natawa ng husto sa iyo, Karox. Sa pagtalakay mo sa mga tanong na sinabi ni Kimo. Pag nanalo pa ulit sa yan na 2028, talaga namang mas marami ng bubutanting Pilipino. Actually, hindi sila bubutante. Mga mukhang pera. O, maniwala ka, pero hindi ako maniwala makakatakbo yan. Si Sayad, hindi. Apolinar Tolentino, God bless your family, Karox. Salamat. Ikaw din, God bless your family din, ha. David Ali Mendoza, Karox, ayon kay Sayad, ay mas masakit daw maiwan ng BF o GF. Kaya pala, ipatitigok ni Sayad kapag nangabit yung asawa niya para di siya iwanan. Ano kaya ang masasabi ni Kala at ni Jan? Rolanda Entralino nito. Dapat sa mga nag-conduct ng fake survey ay kasuhan din sa paglalabas ng hindi makatotohanan ng survey. Dapat nga, hindi pinahihinto na yan eh. Sa Excellency, pahintuin mo na yung mga survey na yan. Dahil plano nila pahintuin yung Facebook. Dapat yung survey, pahintuin na rin yan. Kahunghangan yan. Rolando Entralino nito. Dapat lahat ng kayamanan ng mga Duterte family at mga kabig na DDS ay kumpiskahin lahat, pati mga asset dahil wala naman mga hanap buhay lahat yan. Kundi ang pagnanakaw. Pagnanakaw lang. Lahat galing sa yaman. Lahat galing mga yaman nila. Totoo. Yan ang dapat gawin dito. Dapat magkaroon ng fact-finding committee. Para lang sa mga ari-arian ng mga putang ng mga... Ay, nako. Jess Porte, shout out. Isa lang na masasabi ko dyan, Karok. Certified tanga. Yan si Kimo. Sa lahat ng ginagawa niya sa loob ng at labas ng Senado. Hay, buhay. Kawawang Pilipinas. Sayang ang pasweldo sa'yo. Hindi lang sa kanya. May mga ano pa yan eh. May mga staff pa pala yung hype na yan eh. Doon sa, may sarili siyang opisina eh. Puta, sarap talaga, no? Marily Pabianak, shout out. Good night po tayo sa mga ka-warriors. Grabe, sa kapal ng mukha ito si BP ng bansa na nag-aambisyon magpresidente ng bansa. Masyadong pambabastos na sa ating lahat ang ginagawa niya. Kaya dapat siyang makonvict ng di na taga makaupo pa sa pwesto. Sobrang kahihiyan na sa ating bansa. Lord, gabayan mo po ang mga senador na magka-wisdom para sa kabutihan ng bayan at nating lahat ng Pilipino. O, diba? Jake Alpa, shout out. Hindi nag-ambisyon si Sara ang maging presidente. Kung meron man siya, sana tumakbo nung may nakapasok na isang langaw. Librado Dubico, blessed morning, Karox, and to all warriors. Sorry, Karox, off volume muna. Wala akong ganang makinig. Diyan kay Boy Lamo na yan. Atay tayo dyan. Michelle Edwin, shout out, Mike. 3J, so pareho tayo. Pag si Kimo nagsasalita, mute ako agad. Ramon Valencia, bossing, kahit na may alias na pangalan yung sinasabi ni Kaboy Sili Labuyo, mayaharap kaya ni Sara Monyo Lustay kahit isa o dalawang totoong tao na may alias, di wow, di ba? Ramon Valencia ulit to. Bossing, dun sa amin sa squatter sa Maynila, ang daming mga TB sa mga barangay. Pag mga barangay lang may libreng gamot. Yung sakit ni Loren, sisiw lang yan. Totoo. Walang paglagyan ng pera eh. Di ba? Pero yun nga, hindi na rin babalik. Bumble B, shout out. Meron din Ruben Pachina. Meron din Ruben Casillas. Meron din bang ganon? Shirley J. Zero. Diyos mio, dumali na naman si Kimo. Ano kayang iniisip ng mga tao dyan sa Senado pag nagsasalita si Kimo Karox? Siyempre, sabi, may ulul. Shirley J. Zero ulit. Sakit sa baga, madali lang gamutin yan. Puwera lang kung may cancer na siya, Karox. Yun nga, pero itsura ni Francisco Makalalad, shout out. PI mo, Robin Padilla. Emundo Dimandal, shout out, friend. Paharda, bossing, na atake. Yung Paharda.
talaga, ano ko to, best friend ko to, si Edmond Mandal. Taga rito po yan sa Tiago. Ted, sa lahat na sinasabi ni Kimo sa Senado, dito ako gustong magwala. Sobra na si Kimo. Sa boses na lang niya, sa pagsasalita, nakakairita. Walang modo, pati si Atty. De Villagracia parang nangliliit sa tanong niyang walang kabuhay-buhay. Hindi niya kilala siguro, kala niya ordinaryong attorney na si Atty. De Villagracia. Kaya pinakita ko sa inyo kung sino siya. Oo. Sana mapatalsik na ito sa Senadong Bopol na to. Ewan ko sinampang kung paano na. Yung obstruction of justice. Nasampahan na ba yan? Elizabeth Duckless, shout out. Sumasakit ang ulo ko dyan kay Bobo Padilla. Ayokong makinig. Pastor Dion my friend, shout out ha. Tedo, mukhang nasi war criminal si Baste o kaya bonehead. O, totoo. Retiring soon, shout out ha. Boss, di lang ikaw sumakit sa ulo. Maski yung staff niya siguro inis na. Dahil lang siguro sa sweldo, kaya sunod-sunuran sila. Nag-resign na nga yung attorney niya dahil siguro sa kahihiyan. Totoo. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. Diyos mio, sir. Dumali na naman ang dakilang bobo. Hay, di na nahiya. Inayupak na lintik na kapisot Totoy Labuyo. Kaya ka boy pisot na lang ang ginagawa dyan sa Senado kundi maghasik ng kabubuhan. Talagang dakilang tanga, mga DD shit. Ay, naku, Sir Rox. Pabida na naman sa media. Tama ka, Sir Rox. For the first time, naging very good si Kilay, Sir. Si Kilay. Sir Rox, talagang talamak na talagang lumalabas sa paglilitis kay Sara Lustay. Ay, sana tapusin nila yan. Linaw na ebidensya. San kaya, ay sir, relax lang po, talagang nakakagani talaga. Ingat po tayong lahat. Sir Rox, lahat tayo, tumataas ang BP natin. Ingat po tayong lahat and God bless us all po. God bless, Rodelia Alpilor. Raul Rivera, shout out Nagkalat na naman ang kabubuhan, mema lang yung gunggong na yan. Totoo. Raul ulit lakas ng tama sa damo ni Bugok na Robin. 3J Shop ulit Sir Rox, wala talaga. Ibang level ang kabubuhan ni Kimo. Out of this world. Well, understandable naman kasi ang mga boss niya out of this world din ang kabubuhan. Super yabang, iniisip niya na he is above all this. Abogado di Campanilla dahil senador judge siya. May makakatapat din ito si Kimo one way or another. Walang katapat yan. Ang katapat niya si Kimo yan ba yung katapat niyan? Pwede si Panelo siguro. Friends, Shelby Sabeta, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo Galit. Puro galit naman imo dyan ni Tia Deli dito Tang inumin mo talaga, boy lamon. Patay tayo dyan. Puro kabwisitan ka talaga sa bansang Pilipinas na hayop. Bakit ba ang dami-daming inaanod ng bahay at nabibitay? Bakit hindi pa ikaw yung hayop ka? Isa kang ubod ng inutil. Sobra-sobrang katangahan at kabubuhan mo sa utak mong may luga na buwisit ka. Alam mo po, Sir Rox, sa sobrang gigil ko po dito sa baboy damo na to, sa totoo lang po, Sir Rox, kung meron lang po talaga akong magic, matagal ko na pong sigurong ginawang King Kong tong abnormal na to. Grabe pong kapal ng pagmumuka. Hindi man lang po siya binigyan ng kahit konting kilabot o hiyaman lang yung sobrang kapal niyang balat. Ewan ko po, Sir Rox, kung paano po nasisikmura ito ng kanyang angkan.
Ay, ako. Gusto na nga lumayas sa Pilipinas yung anak niya eh. Oo. Si Kylie ba yun? Oo. Ah. At buong pamilya, akala mo ubod ng husay kung umasta. Oy, Boy Lamon. Hindi ka lang masitad niyang mga kasama mo dyan sa Senado, pero sa totoo lang, sobra silang nanliliit at kung pwede lang, magtago sila para di madamay sa kahihiyan sa'yo. Oy, ungas, Boy Lamon. Hindi sa'yo yung suot mong kapa, okay? Dapat ang ipinasuot nila sa'yo, yung kapa ni Satanas. Total, ikaw naman na sobrang naiiba sa lahat ng senador na nandyan. Bakit anong feeling mo, Aber? Hoy, ungas, kung meron mang sumasamba sa'yo at humahalik sa tumbong mong buwisit ka, yun yung asawa mo lang, na katulad mo ring isang bugak at kalahati, okay? Huwag kang mag-alala, ugok, dahil sa 2028, malamang balik ka. Hindi na yan makakatakbo. Kasi yan isa mga ano ko, Tia Delica, ha? Pag yan na guilty sa obstruction of justice, hindi na yan makakatakbo kasi may kaso. Oh. Kaya meron pang 2 taon itong gobyerno, itong administrasyon na to para itong si Kimo, parang awa mo na, His Excellency, medyo bilis-bilisan naman ninyo yung mga inaano yung kaso, ilang taon na lang, next year, filing pa din sila. Kung usad pagong yung ano ninyo dyan, baka makatakbo nga si Kimo. Remember, nasa Magic 12 si Kimo. Ayon sa mga tulunggis na nagsusurvey. Ha? Balik luklugan na ulit, okay? At sana, doon ka na talaga mabulok na hayop ka. Diyos mio po, Lord. Kung bakit sa dinami-dami po ng pwedeng maging senador at sobrang overqualified, kung bakit ito pong pisting yawa na to. Pisting yawa na to pa ang pinalusot at sobrang pinagkagastusan ng hayop niyang amo at Panginoon na si Halimaw Dugong Dutae. Ikaw, Boy Lamon, huwag ka nang umasa pa. Ikaw maisasalba pa ulit, okay? Tang inumin mong hayop ka. Anak ka ng peste ang animal ka. Ganito lang. Sana sa pagtulog mo, di ka na talaga sikatan ng araw, pesting yawa ka. Sobra kang nakakabwisit. Nakakatuyo ka talaga ng dugo. Chupi, layas, inam. Wala. Galit, Tia Deli. Mula umpisa, walang emojing tumawa eh. Ha? 3J Show ulit oh. Ikaw, Xerox, alam na alam ko ang alias mo. Ang alias mo dyan sa Quiapo poging baligtad. Huwag ka! Sinong alias Sinigang? Baka lang kilala mo. Kailan kaya tatalino si Robin? Ikaw naman. Nasaan ka ba? Sabi nga ni Ronald Llamas. Saan kuweba ka ba nakatira? Lisa de la Cruz. Hoy, nagsasayang lang ng pera ng bayan. Anong ginagawa mo dyan? Ay, nako. Jojo Tol, shout out Yung PM Tol at 8 subscriber, ubos na, lusatan ko. Mary Grace Santos, shout out. Magandang tanghali po. Team Replay po, mabuhay po kayo. Nakakatuyo ng utak si Boy Sile. Nga eh. Shout out, Eddie Luna, my friend. Busy siguro si Eddie Luna. Walang comment eh. Mission accomplished mga boss, no? Friend Dolor Garcia, Amy Bingson, Eman Escalonac, shout out Good night. God bless. Sana nagustuhan niyo yung mga dami natin topic, di ba? Pero tinapos na ni Chis Escudero. Bumili ba ako kay Chis dito? Sa mga banat niya talaga. Kasi sa totoo lang, talagang mahihirapan kang gumawa ng dito. Kaya paulit-ulit, di ba? Hindi basta-basta kapal ng mukha kailangan ng isang senador para itong si Sara Sayad ma-acquit. Good night. God bless mga friend, ha?